Matagal na yung nangyayaring kaguluhan, no, sa bansang Israel kontra sa mga Palestine, mga tol. Pero ito, para maging patas sa lahat, no, para both side, mga kapatid, ano ba ang side o ano ba ang nasa isip o ano ba ang komento na mapapakinggan natin sa isang sabihin nating kalahi nila, kasi half Palestinian at half Filipino. So yun ang lahi niya, mga kapatid. Ito, May 25, 2021 pa tong video na to. Pero kasi matagal na yun nangyayaring gulo dun eh. Ito, na lumaki sa Gaza Strip. Ikwinento niya kung paano ginagawang yung shield ng Hamas ang mga Palestinians. Para sa akin, hindi pa rin yun maganda. Ito yung sinabi niya. So ito yung panonoorin natin. Ito, credit to the owners, Ebrahim Kaisi. Yan ang pangalan niya, mga tol. So pakinggan natin yung kanyang side, yung kanyang komento, at bibigyan natin to ng reaction video, mga kapatid, no? At patungkol to sa ma-relate natin to sa nangyayari ngayon, kahit na medyo matagal-tagal na tong video to, pero matagal na rin naman kasi yung nangyayaring gulo dito sa lugar na to, no? So panoorin na natin to, mga kapatid. Ito mula sa Facebook page ni Jevara PH, no? Tuloy natin. At yung Gaza Strip, tatlong malalaking city, Rafah, Khan Yunis, papunta na ng Egypt border, pababa. Lahat ito, Gaza Strip, is namuno, ang naging gobyerno dyan ay yung mga grupo ng Hamas, mga resistant, mga nakikipaglaban. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, sa Mindanao is parang MIF, something na ganun. So, parang ganun din sila. Ang presidente pa yung time na yun, si Yasser Arafat, which is nabuhat na din niya ako, yung bata daw ako. May something celebration, pumunta yung tatay ko, andun si Yasser Arafat, binuhat niya ako, yung bata ako. Sabi niya, mukha pa rin Pilipino. Mukha daw akong Pilipino yung bata ko. Kasi unat ang buhok ko, hindi kulot. Tsaka kayong manggi. Anyway, after simula din nung nawala si Yasser Arafat, lalo nagkagulo. No? At humawak na ang Hamas, naging gobyerno sila ng Gaza City, kung saan mismo ang tatay ko, at na parang naging kaletse-letse ang buhay nila. Dati kung saludo ako sa kanila dahil lumalaban sila, ngayon medyo dahil matured na, nagkakaalam na kahit paano ng konti. Nalalaman ko na yung katotohanan at nakikita ko na parang na sila. Tulad ng sample pagbobomba nila sa So ito, mga tol, no, hindi sa atin mismo galing ito mga pahayag na to. So hindi rin sa inyo galing na mga nagko-comment lang, mga tol. Ito ay galing mismo, no, sa isang half Palestinian, Muslim, half Palestinian at half Filipino. Dati saludo daw siya at nakikita niya kasi lumalaban, mga tol. Sabihin na natin, lagi naman natin sinasabi, no, may problema din kasi naman talaga ang Israel sa ginagawa nila, no. Pero eto nga, no, ayon na mismo dito sa pinapanood natin, mga kapatid, no, sa kanya na mismo nanggagaling, no. Komento niya na yan, side niya na yan, yun yung experience niya na mismo. Tuloy natin. Sa totoo lang, tinuruan tayo ng propeta, pagdating sa gera mismo, between ng Muslim military, ganyan, sa ibang bansa, hindi ka pwedeng pumatay ng bata, babae, matanda. Hindi mo pwede sirain ang church o magalaw ang mga simbahan ng mga hindi Muslim. Kahit yung pari nila is hindi mo pwedeng galawin. Pati puno, hindi mo pwedeng galawin. Imagine mo, bobomba ka na nga lang, babasuka ka, titira ka na nga lang, ay, ilayo mo doon sa puno, huwag mo sirain. Ganun ang gera ng Islam. So, nakikita ko is yun na nga yun na nga, eto, aral nila mismo yun, mga tol. At siya ang nagsasabi niyan. Kasi tayo, hindi naman natin alam kung ano yung tinuturo mismo sa kanila dahil hindi naman ganun ang religion natin. And hindi naman tayo para pakialaman pa kung ano yung aral sa kanila. Pero siya na mismo nagsabi, ang turo daw sa kanila ng kanilang propeta, mga tol, 'di ba? Pagdating sa laban, ang gera daw ng Muslim, ay hindi ka pwedeng mandamay ng bata, ng babae, kahit nga daw puno o kahit nga daw church ng ibang relihiyon ay hindi mo pwedeng idamay, mga tol. So yun daw ang turo, mga tol, na naniniwala naman tayo, no, na karamihan sa mga Muslim mas gusto nila ng payapang pamumuhay. Kaya nga lagi nating sinasabi sa mga ibang video natin, hindi naman kasi yung Palestine mismo, no? Syempre simpatya sila kasi sila yung naaapektuhan laban dito sa mga Israel. Pero hindi naman kasi talaga sila, no, yung pinaka gusto nga nila mabuhay lang ng payapa Lahat naman talaga gusto mabuhay lang ng payapa Kung sila ay inaapi ng mga Israeli, 'di ba? Ay hindi rin naman dapat 'yun panagutan. Yung kasalanan mismo ng gobyerno ng Israel
Hindi yun dapat panagutan ng mga kawawang sibilyan. Hindi yun dapat pagbayaran ng mga kawawang nabihag lang, mga tol, no? Dapat talaga, ano sila, hiwalay sila. Sabi, eto, balikan natin yung sinasabi niya. Kung hindi nga daw dapat, 'di ba? Tinuturo daw ng propeta hindi daw dapat idamay mga bata at sa mga babae. Kahit nga daw mga puno, 'di ba? Hindi dapat. Maganda yung aral na ganun. No, kasi kung talagang ilalaban mo, laban talaga, yung mga inosente na gusto ko payapaan, hindi dapat sila talaga nasasaktan, no? So, balikan natin ng konti. Titira ka na nga lang, ay, ilayo mo doon sa puno, huwag mo sirain. Ganun ang gera ng Islam. So, nakikita ko is parang hindi na Islamic yung ginagawa nila kung magpapatira sila ng basta-basta ng rocket. Alam ko, hindi sila high-tech, wala na silang ibang gamit. Yun lang ang magagawa nila bilang pangbawi, rocket lang papuntang ano. Pero para sa akin hindi pa rin yun maganda na nakakatama ka ng mga bata, ng mga Israeli. Sa kanya na mismo galing, hindi na daw Islamic yung ginagawa nila. Kaya hindi ka dapat magalit sa Islam 'Di ba? Hindi ka dapat magalit sa Muslim Kasi sabi nga mismo sa kanya, isa siyang Muslim, mga tol, hindi na daw Islamic yung ginagawa ng mga yon, 'di ba? Sa kanya na mismo nang galing 'di ba? Hindi yun yung pamamaraan. Kaya doon sa mga nagko-comment, hindi nyo dapat dinadamay yung religion 'di ba? Hindi na kasi yung religion parang talagang galit sa puso na no? Politika ang nagiging nakikita nating ano dito, pinaka parang punot dulo. Nadadamay lang talaga yung mga inosente. Pa rin yung maganda na nakakatama ka ng mga bata, ng mga Israeli. Which is kahit alam natin, kahit sila pa ang kalaban, hindi naman lahat ng Israelis gusto talaga ng gera din. No? Mga tao din yan na baka itanong sa'yo yung buhay niya sa kabilang buhay. Delikado din. Hindi naman, wag lumaban, wag pumatay ng mga tao na mga hindi kasali sa gera. Mga inosente, mga hindi naman lumalaban. Yun. Kung sundalo ang inaatake nila, kung sundalo ang tinatamaan, maintindihan ko pa. Maganda no? Maganda yung sinabi niya Baka itanong pa sa'yo yan sa kabilang buhay, sabi niya ganun. Kasi, hindi naman kasali yan Kumbaga ayaw nila ng gulo 'Di ba? Gusto nga niyang kapayapaan, wala nga kinalaman yan. Lalo na napakamusmus pa niyan. 'Di ba? Napakamusmus o kaya babae, naghahanap buhay lang, 'di ba? Namamasyal, tapos madadamay sila. Sabi niya ganun, baka itanong pa sa'yo sa kabilang buhay yan 'di ba? So, alam ko iisa lang naman talaga yung hawak nilang, kumbaga sa Kristiyano, 'di ba? Isa lang ang Biblia. Pero sa kanila iisa lang at malalim ang ano nila diyan yung pagrespeto nila, 'di ba? Pero hindi natin alam, mga tol, kung ano ang nagtutulak sa iba na gumawa ng mga ganun. Pero base na mismo sa kanya, no? Maraming nanonood diyan na mga Muslim. Kayo na mismo ang sumagot. Sa tingin nyo, ano ang masasabi ninyo dito sa sinasabi ni Ibrahim Kaisi? Tama ba ang pagbasa ko? Ito ang pangalan niya, no? Ibrahim Kaisi. Yan. Yan ay sa loobin niya, mga tol. Yun. Kung sundalo ang inaatake nila, kung sundalo ang tinatamaan, maintindihan ko pa. Pero pag hindi sundalo, mga civilian. Tsaka isa pa, pag tumira ang mga ang babawi ang Israel. Ngayon, nahanapin sila ng Israel. Saan sila sa Gaza? Nagtatago. Wala silang kampo na mahanapan o ebidensya, nagtatago. O underground, o nabalitaan, may building doon, nakikitira. Ngayon may mga civilian, matadamay. Titira ang Israel, damay lahat. Kaya totoo yung picture na nakita ko sa Facebook na yung Israeli kapag lumalaban, ang mga civilian nasa likod ng sundalo. Pag Hamas lumalaban, ang civilian nasa harap ng sundalo. So sabi niya, totoo daw to. Siya mismo nagsabi niyan, mga tol, totoo daw to. Yung kapag Israel daw, biruin mo, siya, half siya, half Filipino, hindi siya Israeli. Pero parang sinasabi niya na mas pa siya sa Israel, di ba? Israel. Ang Israel kapag lumalaban daw, nasa likod yung civilian. Kapag yung Hamas lumalaban, nasa harap yung mga civilian. Ito. No? Sa kanya mismo nang galing yan, mga tol, hindi sa atin. Balikan natin. Yung picture na nakita ko sa Facebook na yung Israeli kapag lumalaban, ang mga civilian nasa likod ng sundalo. Pag Hamas lumalaban, ang civilian nasa harap ng sundalo. Totoo nga. Ginagawa niya lang pangharang, shield ang civilian. Which is, kasama na doon ang tatay ko, ang mga pamilya ko doon. Kasama na. Lolo-lola ko, auntie ko, lahat, pinsan. Sila yung shield ng Hamas.
Pag tumira, sino tatamaan? Civilian. Civilian ang nagbabayad ng dugo sa kagagawan ng mga pagtira ng mga Hamas. Hindi din masisisi. Gusto nga nila bumawi. Gusto nila makipagkira sa Israel. Pero bakit civilian ang kailangang magbayad ng dugo? Mga nananahimik na bata sa building. Nagets nyo ba? Nagets nyo yung punto ko? So ako open-minded ako dito. Alam ko, hindi ako basta parang nagwawalang rebelde na gusto ko maubos lahat ng Israel. Mamatay na. Alam ko kung ano yung justice. Natatakot din tayo na pumatay ng basta-basta, walang katarungan. Itatanong ng Allah yan sa atin na kaysa akala natin paraiso na. May tama kung sino kalaban. Gobyerno ang may gusto nito. Diba? Sila nagpapatay. Ginagamit lang tayo itong mga military nila. Tapos ang nagbabayad, civilian. Yun nga diba? Paulit-ulit natin niya sinasabi sa mga naging reaction video natin nitong nakaraan. Gobyerno ang ano niyan 'di ba? Sila yung naglalaban, militar sa militar Kasi dito daw sa Gaza Strip, ang parang pinaka-gobyerno diyan yung Hamas na 'di ba? Sila yung naglalaban pero ang nagiging nadadama yung mga walang nakakaawang mga sibilyan, walang kamalay-malay na mga bata. Grabe no. Sana matapos na talaga etong kaguluhan na 'yan. Ang namamatay, ang bata, ang walang kaalam-alam, kamuang-muang na gusto lang mag-aral. Mga doktor na gaya ng tatay ko na gusto lang makapagtulong, makapagpagaling, makaturo sa university kasi professor siya. So, marami siyang estudyante yung mga nurse. Tapos, ganyan lang mangyayari. Sila yung nagbabayad ng dugo dahil sa gera. So, hindi ako sang-ayon sa ginagawa nila. Tapos, ito pa. Nakuha ko na din na mali yung ginawa nila. Hindi ko akalain na ang Saudi Arabia pala, yung panahon pa yung King Abdullah, is nakipag-organize na din sa kanila, nakipag-connection sa presidente ng at ang Hamas, ang leader nila. Ang ginawa, pinutol pa rin nila yung relasyon nila. Kaysa kumuha sila ng suporta sa mga Sunni na kapwa nila, ang nangyari is sa Shia pa sila kumuha ng suporta. Kaysa sa kapwa nilang parehas ng sekta na Sunni, wala sa Shia pa sila, which is mortal kalaban ng Saudi, ang Iran. Doon pa sila kumukuha ng suporta sa mga Shia. Kaya yung mga weapon nila is doon galing. Hindi ko alam kung ano yung Sunni at Shia. Pwede kayo mag-comment sa ibaba to enlighten us, mga kapatid, no? Sa mga nakakaalam kung ano ibig sabihin nun. Comment na lang kayo sa baba. Sa Iran. So, kita mo, hindi ko din akalain na ganun. Kaya nga, may nabasa din ako sa post ni Jabir Bayon. Sa comment, may mga Palestinian siyang kilala na sheikh na sinabi din sa kanya, hanggat hindi maayos ang akida akida ng mga Hamas, yung leader nila, hindi natin alam kung darating ang tulong ng Allah. Hanggat hindi nila ayusin kung ano ba yung tamang pinaglalaban na lagay nila. Ayusin lang, may konting twist na lang dyan para inshallah na dumating ang tulong ng Allah. At nasa Islamic rulings kung paano sila lumaban. Nasa Islamic ruling daw. Merong rules sa Islam na sinusunod sila. Ganun sila kaano mga tol Pagdating sa rulings, pagdating sa mga ganyan, ganun sila kasagrado. Eto, unlike sa Kristiyano mga tol, alam naman natin kahit mga Kristiyano yan, napakaraming hipokritong Kristiyano mga tol, sa totoo lang. Diba? Napakarami niyan. Yung tipong pagkatapos lumabas ng church, pinag-uusapan agad yung buhay ng may buhay. Diba? Napakaraming hipokrito talaga. Yung tipong sa negosyo pa lang, may-ari ng mga bahay aliwan, may-ari ng mga bentahan ng mga inuming nakalalasing. Diba? Alam naman natin mga tol, minsan, yan yung nagiging key. Yan yung nagiging way para pumasok ang kasamaan sa tao, diba? Kapag languna sa alak na kalalasing na inumin, diba? Diyan na ngayon pumapasok ang diablo para gumawa ng masama. Diba? Kumbaga, nagiging instrumento ka kung ganyan ang negosyo mo, diba? Nagiging instrumento ka Kristiyano ka tapos ganun ang negosyo mo. Well, pasensya na doon sa mga may ganung business, pero sa totoo naman talaga tayo mga tol, no? Kumbaga kahit hindi mo gusto pero parang nagiging instrumento ka kasi ikaw ang nagbenta Ikaw ang nagbenta ng nakakalasing, ininom ng isang taong umiinom nun, tapos nalasing siya, pinasok siya ng masamang diablo sa utak niya, tapos gumawa siya ng masama. Konekto yan, kaya may konekta yan, parang domino effect mga kapatid, no? Kung hindi siya nalasing, baka hindi siya nakagawa ng masama, baka tulog na siya sa bahay nila. Diba? Sa kanila mga tol, ito rin yung isa sa mga gusto ko sa kanila na sagrado sa kanila yung aral na yon. Yun nga lang, tulad din naman sa Kristiyano, meron talagang, hindi naman lahat relihiyoso, diba? Meron din gumagawa ng masama. Sa kanila may mga ganun din mga tol.
Diba? Kahit meron silang Islamic ruling. Pero tingnan mo naman, siya mismo hindi sang-ayon doon sa ginagawa ng grupong yun, mga tol. So ano ba yung Sunni at ano ba yung isa? Shina ba yun? Comment kayo sa baba kung ano yung meaning nun, no? Tuloy natin. Sa mga kaaway. Balikan natin ng konti. Rulings kung paano sila lumaban sa mga kaaway. Na may rulings, ang alam ko, na hindi dapat kasali ang civilian. Di bata, hindi matanda, hindi babae. Yun lang mga lumalaban na sundalo. Yun lang alam ko sa Islam. Okay, sa labanan naman talaga ganun eh. Alam ko rin talaga kahit noong unang panahon pa lang kapag may gera, 'di ba? Merong magdedeklara tapos may isang lugar, 'di ba? Ganun yung digmaan nung unang panahon, 'di ba? Merong isang lugar kung saan magkikita sila at doon sila maglalaban, mga tol. O kaya naman, mga tol, sa mga napapanood nga natin, 'di ba? May darating na isang grupo ng mga sundalo, mga mandirigma sa labas ng kaharian, tapos lalabas din yung mga sundalo, yung mga mamamayan nasa loob lang sila. Nasa loob lang sila maglalaban talaga, sundalo sa sundalo. 'Di ba? Sundalo sa sundalo ang maglalaban talaga. After ng labanan, papayagan na magkabilang panig na kunin ng magkabilang panig din yung mga ano nila, mga kasamahan nilang nasawi, mga nakakalat doon sa field para sa second day ng labanan nila wala nang nakakalat pa, no, makakapaglaban ulit sila. Ganun yung ganun yung nangyayari dati. So ganun din yung sinasabi niya, mga tol, at yun lang din naman ang alam natin. Pero ikaw, bilang isang tao, bilang isang Pilipino, bilang isang Kristiyano, Muslim, ano ang masasabi mo sa sinabi ni Ibrahim Kaisi, mga tol? Half Palestinian at half Filipino na lumaki mismo sa Gaza. So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.